siyang nagturo sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sumapit sa ating pagtungo, ipamalik ka sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pasuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasang handog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. sa Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Inyong makakasama at mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. sa ating Jesus is Coming Again program. Ngayon, hindi po tayo mag-aksaya o magsayang ng panahon. Atin po agad i-discuss ang isang napakahalagang pag-aaral sa Biblia, at ito mga kapatid ay prophecy. Now, ganito po ang pinagkaiba. Anong pinagkaiba ng prophecy at history? Of course, alam na siguro natin yan. Unang lahat, pag sinabing history, panagdaan, kasaysayan sa mga nakalipas na mga pangyayari. So, kailangan ng event, place, at saka date or time. Ang prophecy, hindi pa nangyari, sinasabi na. In short, mahal kong mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon, hindi pa nangyari, pero mangyayaring tiyak. Pero marami na rin pong hula ang Biblia na sinabi noon, pero nangyari na rin, hindi sa ating panahon, kundi sa mga nagdaanang mga panahon. At sa ating pong pag-aaral po ngayon, mahal kong mga kapatid, gusto ko po kayong hilingan ng isang pagkakataon na katulad nitong napakasulimning panahon, sapagkat ang ating pong adhikain dito ay hindi para manakit ng damdamin ng iba, manginsulto ng damdamin ng iba, o kaya ng reliyon o may siktang taong gano'n na nga ang kanyang pagmamahal sa kanyang pananampalataya. Gawain nating lahat ang mag-share ng katotohanan
Gawain ng bawat isa kung ano ang kanyang alam ay dapat ipamahagi sa pangalan ng Panginoon. Alam ko po ay napakaraming mga taong sincero sa kanila pong pananampalataya. Handang mabuhay, mamatay, sumugal o gumastos, alang-alang sa pananampalataya, gusto nilang paninindigan. Kapatid, kaibigan, hiling ko sa dakilang Panginoon na kayo po ay pagpapalain na sa ating pong pag-aaral po ngayon ay inyo pong makuha ang pinakapunto na sinasabi sa atin po ng kasulatan. God's end-time plan is revealed in His Word. Ang atin pong pag-uusapan ay why? Why millions of people kept Sunday today? Bakit ba milyong-milyon o bilyon na nga na mga tao ang nangingilin sa araw ng linggo, mahal kong mga kaibigan? Na samantala, sinabi ko na po sa inyo na maraming 10 commandments sa harapan ng Iglesia Katolikang Simbahan na nakalagay doon, ipangilin mo tuwing linggo o mangilin ka tuwing linggo at mga piyestang pangilin. Itinanong ko yan sa mga pare mismo. Ang tanong ko, saan mabasa, Reverend, ang versikulong nagsasabing mangilin tuwing linggo? Ngumiti lang siya at nagsabing wala naman yan sa Bible, tradisyon lang yan. Alam nila mismo. Pero bakit ba'y pinagpapatuloy ang alam na mali? Kapatid, kaibigan, panahon na dapat pong mag-isip ka at inyo pong isipin ng mabuti. Kasi ang pinag-uusapan dito hindi COVID-19. Ang pinag-uusapan dito hindi yung ating buhay ngayon lamang. Hindi pinag-uusapan dito ang posisyon o pinag-uusapan dito ang relihiyon. Ang pinag-uusapan po natin, kapatid, ay kaligtasan na binuhisan ng dugo ng mga propeta, ng mga apostoles o ng mga disipulo, ng mga unang Kristiyano, ang ating mga forefathers, ang ating mga pioneers, ginastusan ng buhay ng anak ng Diyos na siyang ating Panginoon Hesus. Ang ating tagline pananampalataya ngayon. Therefore, kung ako ang inyong tatanungin, wala akong ibang sasabihin at gagawin, kundi sabihin ko at ibahagi ko ang katotohanan. Ngayon, hinahamon ko po, hindi para magalit, ang lahat ng mga teachers, lalo pa ang major ay history, or ang masteral at doctoral ay history. Atin pong pansinin kung gaano ba katotoo ang sinabi ng Biblia at ng spirit of prophecy at lalo tigit ang mga kasaysayang ating tunghayan. Ating tingnan, kapatid, ang sinabi ng kasulatan patungkol dito. Sa Biblia, ang pinaka-major na dapat nating tunghayan, mga kapatid, na aklat ay ang aklat po ng Apokalipsis at aklat ng Daniel. Sa Biblia, merong major and minor prophets. At isa po dyan ay ang aklat ng Daniel. Sa Biblia, ang Daniel at ang Apokalipsis ay magkatimbang ito para po siyang bangka na dalawa ang katig. Nakasubok po akong sumakay sa bangka na dalawang katig. Maganda, payapa, makakatulog ka. Kalawa, sumakay din ako ng bangka na isa lang ang katig. Nag-aalinlangan talaga ako. Noong ako po'y nakasubok sumakay sa isang bangka na wala talagang katig, naku po, parang ayaw kong gumalaw. Kaibigan, sabihan ko po kayo, napakahalaga sa isang Kristiyano ang maalaman ang mga butil ng katotohanan ng nakatala sa aklat ng Biblia, lalo tigit sa aklat ng Daniel at Apokalipsis na siyang ating tunghayan ngayon. Sa aklat ng Daniel at Apokalipsis, dito natin makita ang sentro ng away. It's about worship. There is always a debate, a war between God and Satan, between good and evil, between light and darkness. Ang Diyos ay dapat sambahin. Sinabi naman sa atin ng propeta Isaiah na si Satanas mismo at nagsabi sa aklat ng Ezekiel, din po naman nagsabi, I will create my throne above the Most High God. Gusto niya ang trono ng Diyos. Gusto niya ang setro ng Diyos. Gusto niya ang kapamahalaan ng Diyos. Gusto niya ang kapangyarihan ng Diyos. Gusto niyang sambahin siya bilang Diyos. Kapatid,
ang pinag-aawayan talaga sa ating panahon ngayon, kahit pa sa ating presenteng panahon. Ano po ba ang totoo at tamang pagsamba? Ang Biblia po ay may tinutukoy sa atin sa mga baging yan. Tulad ng, ang babala laban sa pagsamba sa hayop ay siyang pinakadaliang babala na ibinigay sa aklat ng Apokalipsis. Sa aklat ng Apokalipsis ay meron pong tinatawag na Mark of the Beasts, tatak ng hayop. May mga hayop na tinutukoy ang aklat ng Daniel at Apokalipsis. At kung inyo pong pag-aralan, ang pinakaugat ng lahat ng ito, walang iba, pagsamba. Ang pagsamba sa totoong Diyos at hindi totoong Diyos. Ang pagsamba sa Diyos sa totoong araw at sa totoong hindi araw ng pagsamba na binabanal ayon sa Biblia. Ating pong tungayan, isa-isa yan, kapatid. Sabi po sa aklat ng Apokalipsis, ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali. Kapatid, pansinin niyo pong salita. Ang aklat ng Apokalipsis ay nagsabi sa atin, may mga bagay na nararapat mangyari at maganap at di magtatagal, mangyari itong madali. So quick. Okay? Na kung ating pansinin, ito pa ang sinabi ng Apokalipsis 14:6 at 7. At nakita ko ang ibang anghel. Ibig sabihin, di lang isang anghel, nakita pa niya ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan. Kapatid, pagka makabasa kayo ng talata ng salitang anghel, hindi po anghel na literal anghel na lumilipad sa langit, kundi ang ibig sabihin po niya na messenger. It could be people. Tayong mga tao mismo ang tinutukoy. Opo, ginagamit din ng Diyos as a medium ang kanyang mga angheles. Na ang sabi po sa pagpapatuloy, ang pabalitang ito ay dapat ipaalam sa mga tao upang ipabalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Ang alin? Ito ang sinabi at sinasabi niyang malakas na tinig. Ito, pansinin niyo po ha, matakot kayo sa Diyos. Ba't sinabi? Maraming di takot. Pero nung mamamatay na, takot nang mamatay din. Matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Bakit sinabi? Kasi maraming nagbigay hindi kaluwalhatian, kundi kapamusungan pa sa Diyos. Sinabi ng Biblia, magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Kapatid, hindi sinabi itong darating ang Kanyang paghatol. Ang sabi po ni Juan, dumating. Ibig sabihin po, mahal kong mga kapatid, nakita na niya na may paghatol talaga. Nakita na niya na mayroong paghatol. Sa Kanya, tapos na. Sa Kanya, nakita na niya. Ano pa sinulat niya? Pero ang fulfillment sa atin pong buhay, sa atin pong panahon, at sa future pa, mangyayari ang paghatol ng Diyos. Alam natin ang 7 salot, diniscuss ko na sa inyo yan. Alam natin po ang tungkol sa impyerno, diniscuss ko sa inyo yan. Alam din po natin ang 2,300 days, diniscuss ko na po sa inyo yan. Alam po natin ang patungkol sa paghatol ng Diyos na ang sabi, naguho ang dakilang Babylonyang kumakatawan sa sanglibutan. Ngayon, darating ang paghatol ng Panginoon. Tanggapin mo man ang Diyos o hindi, kumilala ka man sa Kanya o hindi, magpakabanal ka man sa Kanyang biyaya o hindi, ang Diyos ay darating, ang paghatol mangyari, ano man ang ating pwedeng maging dahilan, hindi pwedeng tanggapin. Bakit po? Ipinagbigay na sa inyo ang pabala. Ang sabi po sa pagpapatuloy, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa, at ng dagat at ng bukal ng tubig. Na dito po, inyong mapansin agad, ang salitang magsisamba. Ang pinag-uusapan po dito, worship. Between good and bad. Between God and Satan. Between good and evil. Between light and darkness. Between truth and error. Dito po, ating mapagpasyahan ang mga baging ito. Sa aklat po ng Apokalipsis ay nagpapapakilala ng 2 pangkat. Of course, pangkat ng mabuti at masama. Una, ang unang pangkat o grupo ay sumasamba sa manlalalang na siyang gumawa ng langit at ang lupa, Apokalipsis 14:7. Ang isang pangkat o isang grupo o isang hanay ay isang pangkat, ang sinasamba ay hayop.
Sa Biblia, kapatid, ang hayop ay hindi literal na hayop na nakikita natin, kaibigan. Sa Biblia, atin pong maalaman na pagkahayop may kahulugan. Maya-maya atin po yung tunghayan. Ano ang batayan ng lahat ng tamang pagsamba? Ang batayan, of course, kapatid, ng tama ay ang Diyos. Sa Kanya pong dakilang salita. Sa Kanya pong salita at nakatala sa Biblia. Dito po natin makikita kung ano ang Diyos at ano ang pagsamba sa tunay na Diyos. Kaya nga po, mahal kong mga kapatid, hindi po pwedeng mawala ang 10 utos. Hindi pwedeng mawala ang araw ng Sabat. Sa 10 utos, ang Sabat lang po ang tumutukoy tungkol sa Diyos. Tungkol sa paglalang. Saan galing ang tao? Ano ang Diyos? Sino ang Diyos? At dito po natin masumpungan ang patungkol sa pagsamba. Sa Siyam, wala. Huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw. Pero sa ika-4 na kautusan, Sabat, ito po ay ating makita kung ano ang Diyos, sino ang Diyos, at sino ang naglalang sa atin at manglalalang ng buong sanglibutan. Therefore, kapatid, napakahalaga na maunawaan natin ang tamang pagsamba. Again, di mo na kailangan pang alamin ang mali. Alamin mo ang tama, makita mo na rin ang mali. Hindi mo na kailangang saliksikin pang mali para makita ang tama. Just go directly to Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. Dito ating makita, mahal kong mga kapatid, ang ganitong mga bagay. Ang Diyos ay laging nakipagsalitaan sa kanyang mga propeta. Ganito po yan. Ang Diyos ay nagsasalita sa kanyang propeta, ang propeta naman ang magsasalita sa mga tao. Ano ang pinagkaiba ng saserdote o pari o priests? Ang mga tao lalapit sa priest, ang priest ang lalapit sa Diyos, dalahin ang hinainaing ng mga tao. This time, ang propeta Daniel po, mga kapatid, isinulat niya ang gustong ipasulat ng Diyos as a love letter for you and for me, for us. At alam niyo, mga kapatid, kung maalaman ninyo ang love letter ng Diyos, kung maalaman ninyo ang salita ng Diyos, kung maalaman natin ang dakilang mga salita ng Diyos na nagbibigay buhay, kung alam mo ang propesya, kung alam mo ang hula at panguhula ng Biblia, para itong isang tabing, kapatid, na binuka at nakita mo kung ano ang nandoon sa kabila. Pagka nandyan ang tabing, di mo makikita. Pagka ito po'y binuksan ninyo, kapatid, makikita nyo ang inaharap. Tulad din po ng propesya. Pagka inyo pong pag-aralan ng propesya, parang kayo na rin ang nagbukas kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Yan ang gusto ng Diyos. Alam po ninyo, maraming mga taong nangangaral patungkol sa tinatawag nating salvation by grace. Amen. Salvation by faith. Amen. Christ is love. God is love. Jesus gave His life for us. Amen. That's good. But tandaan po ninyo, ang Biblia hindi lang tumutukoy sa biyaya, pananampalataya, pag-ibig o kautusan. Tumutukoy din po ito sa prophecy. Once na malaman mo ang prophecy, ito ang ayaw ni Satanas. Bakit? Sa oras kasi, kung maalaman mo ang patungkol, kapatid, sa tinatawag natin na propesya, para mo na ring nababasa at talagang nababasa mo kung ano ang mangyayari sa hinarap at makapaghanda ka. Ang isang boxer na hindi niya alam ang galaw ng kanyang kalaban, posible delikado siya. Kung alam niya ang galaw niya, alam niya rin ang galaw niya, posible panalo siya. Pero kung isang taong di nakakaalam sa galaw at kung anong sabi ng Biblia, posible, kapatid, ikaw ako ay madidihado. Mayroong nga kasabihan nga po sa ating naririnig, lamang ang may kaalaman. Sa Biblia, ang prophecy is just like hinawi mo at makita ang hinaharap. Tandaan ninyo, kapatid, na at the time prophecies of the book of Daniel would be sealed until the end, until the time of the end comes. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin kasi ng Daniel, kapatid, ay aklat na nakasara. Well, ang name Daniel is God is my judge. Pero ang book of Daniel ay sealed book. Kaya sabi niya, tatakan ang mga aklat na ito. At sa uling mga araw, man shall run to and fro and the knowledge will increase. Ang aklat ng Apokalipsis, ang tawag nito, mga kapatid, sa other term ay revelation, from the word reveal. Ang Daniel, nakasara. Pero ang Apokalipsis, reveal. Pero ang aklat ng Daniel ay nabuksan na rin, sapagkat ang mga sinasabi ng kasulatan
ay nangyari na rin at yan ang ating pag-aralan. Kapatid, ito ang sinabi ng Panginoon si Kristo. Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita ni Propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Sino ang nag-recommend na ating pong pag-aralan ang aklat ni Daniel? Mismo galing sa bibig ng ating Panginoong Hesus, pag-aralan ang aklat ni Daniel. Ready na po ba kayo, kaibigan? Ayok, nakita ninyo ang kalagahan ng ating ginagawa ngayon. Again, hindi po ito minsan lang, dalawa po ito. Ngayon ay araw ng Huwebes. Huwebes ba, Brother Miko, ngayon? Ngayon ay araw ng Huwebes. Bukas ay Biyernes. Matatapos po sa araw ng Biyernes ang ating pag-aaral kasi dalawang business ko ito discuss. Kasi mahaba to, 1 hour lang po tayo. Tayo nga po ay nag-i-extend ng time. By the way, ito po ay gusto kong ipakita sa inyo ng mas malinaw. I hope by God's grace, pakinggan nyo ng mabuti. Kung ikaw ay nakikinig ng music ng iba, please stop muna. Kung nakipagkwentuhan ka, stop muna. Kung nagpapaliwanag ka ngayon sa iba, stop muna. Kung ikay nakipagbulungan, stop muna. Bakit? Pakinggan muna natin ang salita ng Panginoon. Ang Biblia nagsasabi sa atin na ang mga propesiya ay patungkol po ito sa mga mangyayari sa huling panahon. Tulad ng sinabi ni Daniel sa kay Haring Nabucodonosor. Ito ang sinabi. Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim at siyang nagpapaaninaw kung ano ang mangyayari sa huling mga araw. Kapatid, tandaan ninyo, ang mangyayaring ito ay patungkol sa kung anong mangyari sa Amerika. Anong mangyari sa Europa? Anong mangyari sa Russia? Anong mangyari sa kontinente po, mahal ko mga kapatid, ng North America o ng Amerika, ng kontinente ng Asia, kontinente po mga kapatid ng Africa. Itong lahat ng ito ay ating pag-uusapan kasama ang bansang Pilipinas. Kaya nga ang sabi ni Daniel, ito'y mangyayari patungkol sa huling mga araw. Now, ang ating pag-uusapan ay hindi lamang ang mangyayari sa Pilipinas, kundi anong mangyayari sa huling mga araw sa iba't ibang bansa sa buong sanglibutan. Sa Biblia, nandito ang mga susi na dapat mo munang maintindihan para po inyong makita ang pinaka-una. Pag binanggit ng Biblia tubig o dagat, ang ibig sabihin po niyan mga tao. Apokalipsis 17:15. Pag binanggit ng Biblia ang hangin or wind, ang ibig sabihin po ay digmaan or pakikipagdigma. Jeremiah 49 verse 36 and 37. Pag binanggit ng Biblia ay ang mga hayop or hayop, ang tinutukoy niyan ay mga karian. Pagka binanggit ang sungay, kaibigan, ang ibig sabihin po niyan ay dividing of nation or tinatawag na karian o pagkababahagi ng mga karian. Yan din po ang pagkaibig sabihin. Daniel 7 verse 17. Ito ang sinabi. Isang araw noon, habang namahinga ang propeta ng Diyos na si Propeta Daniel, nakakita siya ng isang pangitain. By the way, ang pangitain ng Daniel 7, kapatid, ay the same ang kanyang kahulugan sa Daniel 2. Kaya lang ang Daniel 7, continuous ang kanyang storya. Dito po ating makita ang mas detaling mga nangyayari. Daniel 7, talatang 2 at 3. May nakita ako sa isang pangitain at narito ang 4 na hangin. So, ibig sabihin 4 na hangin, 4 na digmaan na nangyari. Nang langit ay nagsihihip sa malaking dagat. Pag sinabing dagat, malaking populasyon ng mga tao. Tuloy. At 4 na malalaking hayop. Pag sinabing hayop, again kanina, ay mga karian na magkakaiba ay nagsiyahon mula sa dagat. Now, tinan nyo ha, kung hindi natin alam ang susi talaga ng propesya, malilito ka. Saan ka makita ng hayop galing sa dagat? Hayop na isda siguro, pwede. Pero ang mga hayop nito ay hayop na dito po sa lupa. Now, tingnan po ninyo, binanggit ang dagat, binanggit ang hangin, binanggit din po ang mga hayop. Again, ang dagat, mga tao, hayop, mga karian, at ang hangin, ang ibig sabihin, digmaan. Now, ating tingnan, isa-isa ang mga ito. Katulad ng Daniel 7, 8 at 9, ipinaliwanag ng Diyos kay Daniel sa pamagitan ng kanyang anghel si Gabriel
atin pong makita kung paano po mga kapatid na unawaan ni Daniel ang mga bagay na darating. Now, nakita niya ito at sinulat niya, silyado pa, di pa nangyari. Pero nung naghanap na isa-isa, atin ang mapag-aralan, bukas na sa ating kaalaman at natupad na nga ang sinabi ng kasulatan, mahal kong mga kaibigan. Dito, ating makikita ang 4 na malalaking hayop na nakita po ni Propeta Daniel. Ang mga hayop na kanyang nakita sa kanyang pangitain sa Kapitulo 7 ng Daniel, ang siyang ating pag-aaralan isa-isa. Narito kapatid ang unang nakita ni Daniel. Isang napakalaking leon. Ang leon ito may pakpak, pinatayo sa 2 mga paa, inalis ang kanyang puso at pinalitan ng pusong tao. Ano ang ibig sabihin nito? Ito kapatid ang nakita ni Propeta Daniel. Daniel 7:4. Ang una ay gaya ng leon at may pakpak ng agila at aking minasdan hanggang sa ang mga pakpak niya ay nahugot. At ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa 2 paa na gaya ng isang tao at puso ng tao ang nabigay sa kanya. Ang leon pong ito kapatid ay kumakatawan sa isang kaharian. Sa Biblia, ating makita na ang mga bansa ay kinakatawanan ng mga hayop. Kahit pa po sa ating panahon ngayon, ang mga bansa ay kinakatawanan ng mga hayop. Tulad ng agila, United States of America. Uso, Russia. Ahas, Egypt. Dragon, o China. Kangaroo, Australia. Ito mga kapatid ay di bago sa ating pandinig at pagkaalam. Sa Biblia, ayon sa Biblia sa Kapitulo 7, 8, kahit pa po sa Kapitulo 3, 4, 5 ng Aklat ng Daniel, ito pong leon ay kumakatawan sa bansang Babylonia. Bakit po? Ang Babylonia sa Daniel 2 ay tinawag pong the Golden Kingdom sapagkat may ginto na siya, sinalakay niya ang Huda o ang Israel, nakuha niya ang lahat ng ginto, dinala sa kanya. Mga kapatid, tinawag siyang the Golden Kingdom. Pero makita nyo po, ang pinakalugo ng kanilang bansa, kapatid, ay isang larawan ng leon. At the same time, tinawag po siyang the Lion Kingdom. Bakit po? Ang leon, saka sa gubat, mahal kong mga kapatid, ay makita po natin na siya ang tinawag na King of the Jungle. Itong Babylonia, ang kauna-unahang pinakahari na sumakop ng buong sanglibutan. Dito po natin makita na ito pong karyang ito ay kumakatawan sa Babylonian Empire. Ang Babylonian Empire, kung makita nyo po yung kulay pula na parang mapa, ganyan lang po kaliit ng araw pero buong mundo na ang sakop ng kanyang kadakilaan. Ang Babylonia ay naitayo noong 605 at siya po'y nagapi sa ikalawang hayop na kung saan siya natalo noong 539 before Christ. Itong Babylonian Empire, mahal kong mga kapatid, kung inyo pong pag-aralan, naging dakila. Siya po ay kasama sa 7 wonders of the world, ancient 7 wonders of the world, dahil sa tinatawag ng The Hanging Garden of Babylon na itinayo ni King Nabucodonosor in honor sa kanyang mahal na asawa. Ang Babylonia ang unang kaharian, kapatid. Ang ikalawang hayop ay uso. Ang uso ito ay kaiba sa naunang leon. Ang sabi po ng Biblia ito, at narito ang ibang hayop na ikalawa, na gaya ng isang uso, at lumitaw sa isang tagiliran at 3 tadyang ang nasa kaniyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Dito po inyong mapansin ang dalawa. Ang sabi dito, at lumitaw ang isang tagiliran. Ibig sabihin po, mas nakaangat ang isang tagiliran niya. Tapos, mayroon siyang tangay-tangay na 3 mga tadyang. Dahil dito, kanya pong ipinaaninaw at pinaliwanag ni Daniel na ang kanya din pong mga ngipin na mga ito'y di basta-basta. Bakit? Lumuluray ng napakaraming may buhay. Sabi pa po, at sinabi ng mga ito ang ganito sa kanya, bumangon ka, manakmal ka ng maraming laman. At sinabi mga kapatid na ang ikalawang bansa na tumalo po sa Babylonia, walang iba. Kahit basahin pa po ninyo yan sa kasaysayan, sa modern time and the living past history.
sa inyo pong Word Almanac in the Book of Facts, sa mga Ferraris Ecclesiastical Dictionary, kahit inyo pa pong tingnan yan sa Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana, sa Corpus Juris Civilicus, Libro Titulo 12, 13 at iba pang mga aklat na kung inyong basahin, aking basahin, tumutungay sa kalawang karyam, ang tumalo sa Babylonia ay ang karyam ng Medo at Persia. Medyo natabunan lang po ng konti. Medo at Persia. Ito pong isang balikat na nakaangat, bansa yon. Ito namang kabilang balikat na kababa, bansa din po yon. Kung sa Daniel 2, ang malaking larawan ay nakahalukip-kip ng ganon, itong isang bisig at ang isang pinagsama ay Medo at Persia ang pinag-isa, ito po ay si Cyrus at si Darius na dalawang Persang pinag-isa, sinalakay ang Babylonia. Sa panahon nagkaroon ng piging, si Haring Belteshazzar, ang nangyari kapatid, that night, sinalakay ang kaharian ng Babylonia. So maliit lang ang kaharian ng Babylonia, lumaki po ang sakop nung natalo ng Medo at Persia. So si Cero po ang tumalo nito. Pero alam niyo po ba, si Propeta Isaiah, hinulaan si Cyrus bago siya pinanganak, I would say, bago pa pinanganak ang tatay mismo ni Cyrus. Binanggit na siya 150 years before siya naging Cyrus the Great. Ito, Isaiah 45 verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon na kanyang pinahiran ng langis kay Cero, na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasuko ng maraming bansa sa harap niya. So, ibig sabihin po, hindi pa pinanganak si Propeta Isaiah, hindi pa pinanganak si Cyrus, I would say, sinabi na ni Propeta Isaiah na darating ang panahon, may batang ipapanganak, mga kapatid. Ang nangyari ay naipanganak nga si Cyrus. Isang panahon po noon, sinalakay ni Cyrus ang Babylonia that night at nangyari, nagapi, natalo ang Babylonia at ang Babylonia po, mahal kong mga kapatid, ay nalimot na sa kasaysayan kung meron man ang kanyang kasaysayan kung paano po siya natalo. Dito ating makita na nasako po ng Medo-Persia ang tatlong kaharian o bansa, kaharian ng Lydia, kaharian ng Egypt at kaharian ng Libya. Itong tatlong malalaking bansa ang siyang kumatawan sa tatlong tadyang tangay-tangay nitong malaking uso. Kung ano ang pagsaysay ng Biblia, kung paano ang pagsalaysay nito, kung paano ang paglalarawan nito, ay siya namang pagkatupad. Hindi 4 na tadyang, kundi 3 tadyang. Hindi rin 4 na bansang nasakop, kundi 3 bansa lamang ang nasakop ng Medo at Persia. Lumaki ang kanya pong teritoryo. Dito natin makita ang ikatlong hayop. Ang ikatlong hayop na nakita ni Daniel ay isang napakalaking hayop, kagilagilalas. Isang leopardo, 4 ang ulo, 4 ang pakpak. Kapatid, hindi pa po ako nakakita ng leopard na 4 ang pakpak. Kasi wala naman talagang pakpak yan. Lalo na kung may 4 pang ulo. Kung yan siguro ang makasalubong mo sa daanan, tiyak tatakbo kang di mamamaalam. Ang hayop pong ito, na ikatlo, ay kumakatawan sa kaharian ng Grisya. Ito ang sinabi, Daniel 7:6. Pagkatapos nito'y tumingin ako, at narito ang iba, gaya ng isang leopardo, na mayroon sa likod niyaon na 4 na pakpak ng ibon. Now, ating tingnan ang talatang 6. Ang hayop ay meron din namang 4 na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. Kapatid, ito po ang kumakatawan sa kaharian ni Alexander the Great. Si Alexander the Great, anak po siya ni King Philip II, hari ng Macedonia, na siya po sa batang edad, nasakop niya ang buong sanglibutan. Umiyak pa siya kasi wala nang kumakalaban pa sa kanya. Dineklara niya ang kanyang sarili, hindi lang emperador, kundi dineklara niyang siya Diyos at gustong sambahin. O kapatid, siya po'y namatay sa bata pang edad. Bata pang edad, nasakop ang buong mundo. Ang batang edad ay siya ding tinapos at tinapos nito dahil siya po'y namatay. Pero alam niyo po ba? Ang 4 na ulo ay kumakatawan sa 4 na mga generals
ni Alexander the Great na si Seleucus, Lysimachus, Ptolemy at Cassander. 4 na ulo, 4 na general, 4 na ulo, 4 na general, hindi 5, hindi 6 na ulo. Si Alexander the Great, mga kapatid, sa murang edad o sa batang edad, namatay siya. Hindi man lang niya, mga kapatid, na napasarap ang kanyang buhay sa kanyang karangyaan. At alam niyo kung anong nangyari? Gusto ni Seleucus na maging hari, ayaw ng 3. Gusto ni Symmachus maging hari, ayaw ng 3. Gusto ni Cassander, ayaw ng 3. Gusto ni Ptolemy, ayaw ng 3. So anong ginawa? Hinati nila ang Gresya. Because of that, ang kanila pong pwersa humina. Sinalakay si Seleucus, sinalakay si Symmachus, sinalakay po, mga kapatid, si Ptolemy, sinalakay si Cassander ng hukbong Romano. Anong nangyari? Natalo. Ayon po sa kasaysayan, ng una ay Babylonia. Natalo ang Babylonia ng Medo-Persia. Ang Medo-Persia natalo ng Gresya. Ang Gresya ay natalo sa ika-4 na hayop na kumakatawan, mahal kong mga kapatid, sa isang hayop na kakilakilabot. Ito po yung Grecian Empire. Ang Gresya, mahal kong mga kapatid, ay lumaki ang kanyang sakop hanggang umabot sila sa Mediterranean Sea. Taon 331 hanggang taong 168. Noong 168, nagapi ang kanyang kapangyarihan sapagkat sumunod ang ika-4 na hayop. Bagay kung tingnan mo nga naman. Sa 4 na hayop, ito ang mas nakakatakot. Sa mukha pa lang, pulang-pula na. At merong 10 sungay. Tingnan po natin sa kasaysayan at anong sinabi po ni Daniel. Daniel 7, talatang 7. Pagkatapos nito'y may nakita ako sa pangitain sa gabi. At narito ang ika-4 na hayop. Pakinggan niyo po kung paano niya isinalarawan ng hayop. Kakilakilabot, number 1. At makapangyarihan at totoong malakas. Wow, 3. Oh. 1, kakilakilabot. Katakot-takot nga naman. 2, makapangyarihan. 3, totoong malakas. Ang description pong ito ay hindi po nakita natin sa 3 mga nauna. Sa talatang 7, yun ang sinabi. Ating ituloy ang talatang 7. At may malalaking mga ngiping bakal. Kita nyo po din? Ngiping bakal, 4. Nananakmal at lumuluray. At niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. At kaiba sa lahat ng hayop na nauna sa kanya. At siya ay merong 10 sungay. Ang hayop na ito, kapatid, ang ngipin po nito, mahal kong mga kapatid, ay bakal. Niyuyurakan ng kanyang mga paa ang mga nalabi. Ang kagilagilalas na description sa kanya, may 10 sungay. Bilangin nga nyo kung 10 ba yan, baka 20 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. May 10. Yung sa dulo, hindi yung tainga. Sungay niya pa rin yun. 10 sungay. Isipin nyo po, isang katawan, 10 sungay. Nung maliit pa po ako, sa comics ko lang ito, ni Lula Aryang nababasa. Pero nasa Biblia po pala ito. Alam nyo po kung anong nangyari, mahal ko mga kapatid, sa hayopong ito? Sinasabi po sa atin ng kasulatan ng ganito sa talatang 7. Again, at kaiba sa lahat na hayop na nauna sa kanya. Bakit? Sapagkat meron siyang 10 sungay. Anong hayop po ito na kumakatawan at anong bansa? Ito, mga kapatid, ang sinabi ng Daniel 7:24. At tungkol sa 10 sungay, mula sa kariyang ito, ay 10 hari ang babangon. So dito, ating makita na hindi lang pala hayop ang kumakatawan sa karian, kundi pati mga sungay pala ay kumakatawan din sa mga karian. So ibig sabihin, 10 mga sungay, 10 karian, 10 mga sungay, 10 mga hari, 10 karian, 10 babangon na mga hari. Wow! Una, Babylonia. Natalo ng Medo-Persia, natalo ng Gresya, at natalo ng Roma. Alam nyo, kapatid, ang Babylonia natalo sa digmaan. Ang Medo-Persia natalo sa digmaan. Ang Gresya natalo sa digmaan. Pero ang Roma hindi natalo sa digmaan. Bakit? Hindi sila nagkaunawaan, nagkawatak-watak sila, at sila, mga kapatid, ay nagpangalat at naging 10 mga bansa sa halip maging isang imperyo lang naman sana. So ito po ay kumakatawan sa pagan Rome o Roman Empire.
So ito pong tinatawag nating Roma ay kanyang sinako po ang Mediterranean Sea hanggang nag-extend pa po siya, mahal kong mga kapatid, sa kanya pong power. Ngunit ang tinatawag nating kaharian ng Roma ay nabahagi sa 10 mabalasik na mga tribo. Dito po natin makita sa mapa, mahal kong mga kapatid, ang mga naunang mga pagkatawag sa kanila. Tinawag po silang Anglo-Saxons, Franks, Alemanni, Lombards, Ostrogoths, Burgundians, Visigoths, Suevi, Bandalo at saka Ostrogodo. Alam niyo po, mahal kong mga kapatid, ito pong, mahilig akong manood ng pelikula about documentary at patungkol sa history. Halimbawa, Constantinople, kinalaban sila ng Ottoman Empire ni Mehmed. Ang Constantinong ito, na dating Constantino na magaling at dakila sa Roma, umalis at nagtayo ng kanyang sarili, tinag Constantinople, natalo po ng Ottoman Empire. Dito po natin marinig din naman ang Anglo-Saxon, na ito po ay mga dakilang mga bansang nakikipaglaban hand-to-hand combat. Pero inyo pong mapansin na ito pong Roma ay hindi natalo sa digmaan. Sila lang po, mga kapatid, ay nagkawatak-watak. Dito ating makita na ito pong mapang ito ay makita mo sa Western Europe. Now, palapit na po tayo. Tapos na tayo sa Babylonia, tapos na tayo sa Medo-Persia, tapos na tayo sa Grecia, tapos na tayo sa Roma. Dito na lang tayo sa pagkabahabahagi sa 10, at ito ay presente sa ating panahon ngayon. Kasi itong 10 divided kingdoms of Western Europe, ito po yun ang kanyang mga modernong pangalan, ating isa-isahin. Alemanni, ito po yung Germany. Burgundians, ito yung Swiss. Ang Franks, ito po yung Frances o mga Frances. Lombards, ito yung Italiano or mga Italians o mga Italy. Saxons, ito, marami din po itong gerang Saxons, mga kapatid, na kung saan iyong makita sa kasaysayan, di basta-basta rin makipaglaban. Ito yung England o English. Suevi, ito yung Portuguese na dumating hanggang dito sa Pilipinas. Visigoths, na dumating din dito sa kapangyarihan po ng Spanya, nakarating dito si Magellan sa bansang Pilipinas. So, bakit 7? Kasi sabi po ni Daniel, sa 10 mga sungay, may 3 na nabunot. Kaya ilan na lang natira? 4, 5, 6, 7. So, ang 3 nabunot, galing sa mga ugat nito. At ang 7 na lamang ang natira. Kapatid, sa ating panahon ngayon, mayroong Germany, mayroong Swiss, may France, Italy, England, Portugal, Spain. Ang tawag natin nito ngayon ay Europa. Sa Europe, mayroon silang Euro currency. Isa lang ang klase ng kanilang perang umiikot sa kanila sa Europa. Noong araw, isang kaharian lang ito, isang imperyo lang po ito na sakop ng imperyo ng Roma o ang tawag pagan Rome. Dito rin po nanggaling ang Romano-Katolikong Iglesia. Dito rin po nanggaling ang kapangyarihan ng Santo Papa. Dito rin po nanggaling ang kauna-unahang persecution na ginawa sa mga Kristiyano, pinagpapatay ang napakaraming Kristiyano. Ayon sa kasaysayan, ipunin lang ang dugo nila, pwedeng lumutang ang isa sa pinakamalaking barko sa balat ng lupa. Ipunin lang ang dugo ng mga ito. Alam nyo, kapatid, kung inyo pong pansinin, ang mga ito ay sinabi sa atin ng kasulatan. Ganito po, ang Babylonia, kumakatawan sa leon. Ang Grecia, kumakatawan, mga kapatid, o Medo-Persia, kumakatawan sa tinatawag nating kaharian ni Cyrus at ni Darius. Ang Grecia naman ay kumakatawan sa kaharian po ni Alexander the Great. At ang ika-4, ang pagan Rome, na pinangungunahan ng tinatawag na Caesar. Tulad ni Tiberius Caesar, Augusto Caesar. Pag sinabing Caesar, ibig sabihin sa kanila, emperador. Siya yung nangunguna sa lahat. Iba ang kaharian sa imperyo. Maraming mga kaharian, sinakop ng lahat, ang sa itaas tawag imperyo. Ang mga hari ay sakop ng imperyo. Dito ating mapansin, mahal ko mga kapatid, na tapos na tayo sa Babylonia, tapos na tayo sa Medo-Persia, tapos na tayo sa Grecia, tapos na tayo sa Roma, may mapansin ka dito sa ika-4 na hayop na katulad nito.
Ang ikaapat na hayop na tinawag Pagan Rome, siya po ay nagkabahabahagi noong 476. Dito po natin makita na ang kanyang kapangyarihan kumalat tuloy. Pero alam nyo ba, ito ang sabi ng kasulatan. Galing din sa hayop na ito, galing din sa kagilagilalas na hayop na ito na ang ngipin ay bakal, lumuluray ng maraming laman, nananakmal ng maraming laman. Ang kanyang kapangyarihan dakila, higit na makapangyarihan sa lahat. Nabunot ang 3 na mga sungay sa harap niya hanggang sa mga ugat nito. Ngunit sumibol ang maliit na sungay. Ang tawag sa wikang Ingles, the little horn. Itong sungay na maliit, kapatid, lumaki siya higit kaysa lahat. At ang sungay na maliit na ito, mayroong bibig at mayroong mga mata. Saan ka makakita na sungay may mata, bibig? Ito, kapatid, kung inyo pong titingnan, may kahulugan ito. Ating tingnan kung anong sinabi ng kasulatan. Ito po ang nangyari. Daniel 7:8, aking pinagdidili-dili ang mga sungay, at narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay. So sa 10, nabunot ang 3, may ibang sungay pang sumibol. Isang munti, maliit lang, nasa harap niya ay 3 sa mga unang sungay na bunot sa mga ugat. Isipin niyo po, nabunot itong 3 sungay na malaki sa harap at sumibol ang maliit. Nakita niyo po yung hayop na yan, mga kapatid, sa itaas po, nilagyan ko yung little horn na mayroong araw, nakita niyo po. Ibig sabihin, ito pong hayop na ito na pang-4 na kumakatawan sa Roma, bagamat nabunot ang 3 at may sumibol na isang sungay na maliit, na malaki at nagkaroon ng mata at bibig, kapatid, ang sungay pong ito ay galing pa rin sa Roma. Hindi yan galing sa Egypt, hindi galing sa Babylonia, tapos na yon. Hindi galing yan sa Medo-Persia, sa Grisya, tapos na yon. Siya po'y galing sa ika-4 na hayop. Ibig sabihin, ang sungay pong ito ay Romano din. Ating ituloy. 7, talatang 8. At narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Kapatid, malapit-lapit na po tayo doon sa dahilan bakit milyon-milyong mga tao ngayon ang nangingilin sa araw ng linggo sa halip sa araw ng Sabado. Ipinakita ko muna po sa inyo kung saan nanggaling ang kapangyarihang ito na pinayuko at pinayukod ang lahat ng mga bansa halos sa buong mundo dahilan sa kanyang kapangyarihan. Taglay at kuha at tanggap, sitro at kapangyarihan at kadakilaan galing sa imperyo ng Roma. Ang sungay na maliit ay isa din pong Romano. Siya po ay magsasalita ng maraming mga bagay. Ito po ang sinabi ng Daniel 7:24. At ang isa'y babangong kasunod nila, at siya'y magiging kaiba kaysa mga nauna, at kanyang ibabagsak ang 3 hari. Okay? So kapatid, ang maliit na sungay ang magbabagsak ng 3 mga sungay na bunot hanggang sa kalaliman ng mga ugat. Ang sumibol na maliit nito'y lumaki at naging dakila at makapangyarihan higit kaysa lahat. At alam niyo po ba kung anong sabi ng Biblia? Daniel 7:25. Sabi pa ng talatang ito, at siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan, laban sa Diyos. At lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Ibig sabihin, papatayin niya, uusigin niya ang mga banal mananampalataya sa Diyos. Ipe-persecute niya. At kanyang isiping babaguhin, number 1, panahon at ang kautusan. Dito po natin ngayon makikita ang pinakasusi na sa Daniel 7:25 po pala natin mababasa ang sinasabi na babaguhin pala ng isang makapangyarihang galing sa Roma, yung sungay na maliit na yan, ang kautusan ng Diyos. Siya po'y magsasalitang pamumusong laban sa Diyos.
lilipulin o usigin niyang bayan ng Diyos. At kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan ng Diyos. Tanong, ito bang apat na ito nangyari na? Yes! Kailan? Yan ang atin pong isa-isang himahimayin at isa-isa natin pong pag-aaralan. Ito ang sinabi ni Daniel sa pagpapatuloy. At sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Sa Biblia, kapatid, ang isang panahon ay isang taon. Ang mga panahon, 2 taon. So, 3 na. 1 plus 2, 3 na. Sinabi pa niya, at kalahati ng isang panahon. Ibig sabihin, 3 taon at kalahati maghahari ang little horn. Now, sa Biblia, mabasa mo ang 3 taon kalahati. May mabasa ka rin 42 months. Pareho lang po yun. At pareho lang po yan sa loob ng 1,260 years. Pareho lang po yan sa 3 taon at kalahati, 42 months or 1,260 years. Bakit po? Ganito po kasi yan. Sa Hudyo, ang isang buwan, 30 mga araw. 30 days times 42 equals 1,260 years. Ang isang panahon, isang taon, 360. Mga panahon, 2 taon, so 360 plus 360, 320, 720. Plus kalahati ng 360 equivalent to 1,260 years in the Bible prophecy. Now, kapatid, dito natin makikita, anyway, yung sinasabi ko sa inyo, baka hindi nyo ganong makuha, tutunghayan pa po natin yan bukas ng gabi at isa-isayin natin kung paano nangyari, nagkaroon siya ng kapangyarihan ganong tagal. Ito po ang sabi. Ang sungay na ito ay kumakatawan sa religious system based on human teaching. Ang sungay na ito, ibig sabihin ay power. Ibig sabihin ay isa rin pong kingdom. Pero ang kanyang kapangyarihan based on religious system. Pero ang religious system niya ay teaching ng tao, hindi teaching ng Diyos. Wow! Ang dami nating pwedeng masabi dito. At alam niyo po ba? Ang power ng little horn nito, kaiba kaysa iba. Bakit? Ang ibang bansa, political lang talaga. Pero ang power niya, dalawa. Religious na, political power pa. Alam nyo kapatid, basahin yung Biblia, basahin yung history, basahin nyo ng lahat ng mga aklat, wala kang makikita na isang bansa na kumakatawan sa dalawang puwersa. Religious na, political leader pa siya. Religious na siya, political pa. Akin pong i-advance sa inyong sabihin, wala pong ibang kumakatawan dito, kundi ang paganong Roma na lumabas na sungay na maliit, Romano pa rin na walang iba kundi ang kapapahan. Yan po ang ating pag-aaralan bukas. Kung paano nangyari na nagiging kapapahan ito. Hindi galing sa akin, galing sa Biblia, atin pong kukutingtingin ang mga bersikulo, atin pong isa-isahin ang mga talata at mga sitas nandyan sa kasaysayan, ating tingnan kung paano ito nangyari. At alam nyo kapatid, itong maliit na sungay, ito ang kanyang mga pangyayari at mga palatandaan na madali at higit mong maunawaan. Number 1, ang kapangyarihan ng maliit na sungay, number 1, bumangon mula sa mga 10 sungay galing sa Roma. In short, ang sungay maliit ito, galing sa Roma, Romano din ito. Ikalawa, bumangon pagkatapos ng mga 10 sungay, pagkatapos ng pagkawatak-watak ng Roma. Ganito kasi yan. Ang Roma isa noon, nabasag sa 10. Saka na lang siya lumabas, nung nabunot ang 3, 10, 3, naging isa, lumabas, siya din ang paglabas nito. Isa pa. Ikatlo, kakaiba sa mga 10 sungay. Bakit? Ang 10 sungay, sungay lang. Pero siya, may mata na, may bibig pa, na nagsasalita ng pamumusong. Baguhin pa niya kautusan ng Diyos. Kapatid, sabihan ko kayo, tayo mismo dito sa Puerto Princesa City ay makapagpapatunay sa mga kautusang gawa lang ng tao.
hindi lang po alam ng iba. Kasi ang iba inosente, ang iba nagpa-inusintihan lang, ang iba'y walang pakialam, ang iba talaga pabingi-bingihan na lang. At ang katwiran pang masaklap, ipinanganak kami ganito na, dito na rin kami mamatay, ipinanganak na kaming ganito, dito na rin kami mawala ng buhay. Tradisyon daw nga kasi. Alright, pang-apat. Kapangyarihan ng maliit na sungay, tinanggal ng 3 kaharian, kakayahang makibaka. May power siya. Matindi. At alam niyo po ba ang power saan galing? Nanggagaling sa ika-4 na hayop na ang tawag ay dragon. Tandaan ninyo, ang dragon na ito, ang hayop ni ika-4, ayon sa Biblia, ibinigay niya ang kanyang power sa maliit na sungay na ito. Ibinigay niya ang kanyang sitro, ang kanyang truno, ang kanya pong kapangyarihan, at bukas ng gabi, sino sa paganong Romanong emperador, sino siya at kailan niya ibinigay ang kanyang truno? Isa pa, sino ang kanyang pinagbigyan ng kanyang kapangyarihan upang ating makita kung paano natupad ang mga sinasabi ng kasulatan. Wow, ang ganda kapatid. Panglima, mga matang gaya ng isang tao. Alam niyo po kung ano ibig sabihin? Simbolo ng karunungan at katalinuhan. Matalino naman talaga din. At ang sabi nga po, ang emperador na ito, Emperador Constantino, nagbigay ng kanyang kapangyarihan upang maupo sa kanyang trono, kapatid, ang kapapahan. Pakinggan niyo po ang sinabi ng Labianca Professor of History, University of Rome. Ito po ay University of Rome. When Constantine, si Constantine the Great na siya pong nagpatay ng Constantinople, si Constantine the Great, mahal ko mga kapatid, sinasabi sa atin na when Constantine left Rome, nung iniwanan niya ang Rome, he gave his set to the pontiff. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng pontiff? Papa ng Roma. Ang kanya pong upuan bilang emperador. Anong ginawa niya? Ibinigay niya sa Santo Papa. Actually, hindi pa sa Santo Papa by that time. Ang nangyari po, nung ibinigay at meron siyang kapangyarihan, siya po ay tinawag na ring Santo Papa. Papa means Father. Siya yung ama ng lahat. Bagay na tinanggihan ng kasulatan yan. Kalawa, hindi po ako magsasalita ng ayon sa aking sarili. Di ba sabi kanina sa ating pinag-aralan, ang kapangyarihan niya galing doon sa ika-4 na hayop na Roma, at ang kanyang binigyan na maliit na sungay ay taga-Roma din. So ang ginawa niya ni Constantino, ibinigay niya ang kanyang trono doon sa Papa ng Roma. Kaya nga sabi ng Pontiff of Rome, hindi po ako nagsabi niyan, ayon po kay Professor of History, University of Rome, Labianca. Ito po ang sinabi. Tuloy. Sabi pa ni Labianca, to the succession of the Caesars came the succession of the pontiffs in Rome. Ano daw? Ang pagkasunod-sunod ng mga Cesar, kaya nga si Tiber Cesar, Augusto Cesar, hindi pa ako kasama niyan ha, Dison Cesar, Augusto Cesar lang. Ano pong sabi? Came the succession of the pontiffs in Rome. Kung ano pagkasunod-sunod ng mga Cesar ng Roma, siya din pong pagkasunod-sunod ng mga Papa ng Roma. At alam nyo nangyari mga kapatid? Ayon po kay Dr. Stanley History, page 40, sabi niya, the popes filled the place of the vacant emperors of Rome. So, ang Papa ng Roma, ang siya pong umupo sa bakanting upuan ng emperador ng Roma. Sabi pa niya, inheriting their power, prestige, and titles from paganism. Di ba? Ang ika-4 na hayop ay pagan Rome. Siya, ang paganong Roma, ang nagbigay din ng kapangyarihan. Ang sabi dito ay inheriting the power, prestige, kadakilaan o katanyagan, titles o titulo galing sa paganong Roma. Sino ang tumanggap? Santo Papa ng Roma, o Papacy ng Roma, at sino pang nagbigay? Ang paganong Roma.
Now, inyo pong pansinin, ang paganong Roma, meron po siyang doktrinang gawa-gawa lang ng tao. Yan po ay merong koneksyon sa ating pag-aaral in the future. Ito po ang sabi pa ni Stanley, the papacy is but the ghost of the diseased Roman Empire, sitting crowned upon its grave. So siya ay merong korona. Ang korona po niya 3 layer. Diyos sa langit, Diyos sa lupa, Diyos even to the lower region. 3 layer po yung korona ng Santong Papa na meron pong nakalagay Vicarius Filii Dei. At ito ang sinabi uli ni Professor Labianca, Professor of History, University of Rome. Sa wikang Tagalog, ito po ang pagkasabi. Sa pagkasunod-sunod ng mga Cesar ay dumating ang pagkasunod-sunod ng mga Papa ng Roma. Nang lisanin ni Constantino ang Roma, ibinigay niya ang kanyang upuan sa Papa. Tingnan niyo ito kapatid ang pagkasunod-sunod ha. Una, Babylonia. Ang hari Nabucodonosor. Natalo. Kasunod, Medo-Persia. Ang kaharian ng Medo-Persia, ang hari si Cyrus o si Darius. Cyrus at Darius. Natalo. Sumunod ang ikatlong kaharian. Ang kaharian ng Grisya. Natalo po ng Grisya ang Medo-Persia. Ang Medo-Persia sinundan ng Roma. Natalo ng Roma ang ang Grisya. Ang Roma na bahagi sa 10, mahal kong mga kapatid, 3 sa mga sungay sa harap ay nabunot, lumusot ang isa. At alam niyo po ano nangyari? Sumunod dito ay ang kapapahan ng Roma. So, Babylonia, Medo-Persia, Grisya, paganong Roma, at kapapahan ng Roma. So, yun pong 5 magkasunod-sunod. Ayon pa sa kasaysayan, ito ang sinabi. The Momentous History of Christianity, pahina 42 at 43. Mula sa mga kasiraan ng imperyo ng Roma, may unti-unting bumangon isang bagong pamunuan ng mga estado na ang kalagitnaan ay kapapahan. So wala nang iba pa na nag-inherit o tumanggap ng upuan, sitro at kapangyarihan at trono ng emperador ng Roma, ang kapapahan lang. Now, again, sabi ko nga sa inyo, ang emperador, sakop niya ang maraming bansa. Nung ibinigay po ng imperyo ng Roma ang kanyang trono, siya na rin po ang naging hari sa maraming bansa. Kaya po makita ninyo ang kapapahan, hari na siya ng mga hari ng maraming bansa, politically, siya pa ang religious leader kasi siya ang Santo Papa. Sa Biblia at Spirit of Prophecy, kahit pa po mga kapatid sa kasaysayang ating mabasa, isang kaharian lamang, kapapahan ang may kapangyarihang religious at political. Pansinin nyo, pagka pumunta sa iba't ibang bansa ang mga presidente, sasalubungin yan at magkaroon ng 21 gun salute. Napansin nyo ba nung pumarito ang Papa sa Roma sa Pilipinas, kahit pa sa kay Pope John Paul II at kay Pope Francis, tumanggap din po siya ng 21 gun salute. Bakit po? Hindi nyo ba alam na ang Italy ay isang bansa, ang Vatican City of Rome nasa loob ng Italy, napakaliit lang niya, pero siya po ay isang bansa din naman, na mayroong presidente, ang Pope, at mayroon din pong Papa na siyang hari sa religious matter. Kaya po, dito ating makita, religious na siya, political pa. Napansin nyo ba mga kapatid nang pumarito sa Pilipinas ang mga Espanyol? 2 power ang kanilang dinala. Sa pangalan po ng Roma, ikalawa, sa imperyo ng Roma ang sakop ng Espanya, o ang Espanya sakop ng Roma, at religious. Kaya dumating ang mga pari, ang mga praile dito po sa Pilipinas. Kaya nga po, kung hawakan yung espada sa kanya pong hawakan, espada. Pero kung hawakan nyo ang talim, ang mukha naman niya ay cross. 2 ang dala. Religious and political power. Sinabi po ni Labianca, o no monumento, History of Christianity, kapapahan ang tumanggap ng kapangyarihan ng emperador ng Roma. Sino ang pinakaunang pope? Si Vigilio. Ito po, mabasa natin History of the Christian Church, Volume 3, page 271. Si Vigilio ay umakyat sa upuan ng Papa, taon 538, sa ilalim ng pag-iingat militar ni Belisario. Isipin nyo, nandyan talaga ang militar. So, sino ang pinakaunang pope? Si Vigilio.
Dito ating makita na sa kanyang pag-upo sa kanyang trono sa kataas-taasan na ang kanyang trono ay para na ring nagsalitang emperador sa maraming mga bansang sakop na rin po niya. Religiously, politically, mayaman at makapangyarihan siya. Kaya sabi po ng Biblia, makapangyarihan siyang higit sa lahat. Matalino, dakila, kagila-gilalas. At alam niyo po sabi ng Biblia, matalino nga at makapangyarihan sumakop sa sanglibutan. Sabi po ni Mears General History, page 455, halos lahat ng mga hari at mga prinsipe ng Europa, Europe po ha, yung binanggit po natin kanilang England, Italy, Portugal, Switzerland, at ito din po itong tinatawag nating Spain, Italy o England, Portugal, Spain, yan po ay nasa Europa yan. Halos lahat ng mga hari at mga prinsipe ng Europa ay nanumpa ng katapatan. Kanino? Sa kanya bilang kanilang higit na mataas na Panginoon, ang Roma ay minsan pang muli ang babaeng amo ng mundo, na hindi nagsabi ang Seventh-day Adventist niyan. Mears General History. So, ang mga hari pala ng mga bansa ay nag-pledge ng katapatan. Saan? Sa Pontiff of Rome. Ang sabi pa po ng Daniel 7:25, at siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya, usigin niya, pipersekutin niya, papatayin niya ang mga anak ng Diyos at kanyang isiping baguhin ang panahon, ang kautusan ng Diyos. Kapatid, siya po ay meron lamang isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Sabi ng Daniel 7:25, again, kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Tanong, binago ba ang panahon? Yes. Alam niyo sa Biblia, ang pagbilang ng panahon ay sunset to sunset. Leviticus 23:32. Anong ibig sabihin ko mga kapatid? Pagka lumubog ng araw sa araw ng Biyernes, yun po'y Sabado na. Hindi po yun Biyernes ng gabi pa. Paglubog ng araw sa araw ng Sabado, yun po ay Linggo na, hindi po yun Sabado ng gabi pa. Sa atin kasi iba, tulad ng New Year o my birthday. Ang New Year, mahal ko mga kapatid, sa New Year, lumubog ng araw, di pa nakainin ang mga pansit biko, puto at iba pang mainit at talagang nag-uusok pa. Hintayin pa nilang alas 12 ng gabi. Bakit? Alas 12 raw ng gabi, nagpapalit ng panahon. Sa Biblia po, ang paglalang ng Diyos, una gabi, din araw. May tinatawag tayong takip silim. Agaw ang liwanag at dilim. Liwanag, dilim, nagpanghalikan ang dalawa at natatalo siyempre ang liwanag kasi ang kasunod ay dilim. So mga kapatid, nagpalit na ng panahon doon sa panahon pumasok ng dilim. Now, pag sinabing agaw dilim, takip silim, or dumidilim na at met dilim, saan ka makakita ng takip silim sa alas 12 ng gabi? Sa Biblia po, ang takip silim, sunset to sunset, kumbaga kung sa atin, ay mangyayari lang yan na ang liwanag at dilim will kiss together, that maya-maya mawawala, makita mo yan, hindi alas 12 ng gabi, nasa mga alas 5:55 yan, o alas 6 na po ng gabi. Kapatid, sabihan ko po kayo, isa ito sa binago nang dumating ang mga Romano Katoliko dito sa Pilipinas sa kapangyarihang dala ng mga Espanyol at ng mga Portugis. Binago ang Pilipinas at tandaan po ninyo, ang ating pagiging Katoliko, hindi yan pili ni nanay, ni tatay, ni lolo at ni lula, hindi yan pili ng mga Pilipino, kundi sa pilitan. Ang mga Pilipino ay ginawang Romano Katoliko kahit labag sa kalooban. Kapatid, kaibigan, sabihan ko kayo, opo, binago din ang kautusan ng Diyos. Yan po ang ating pag-uusapan bukas. Upang ating matukoy, bakit milyon-milyong mga tao ang nangilin sa araw ng linggo sa halip sa araw ng Sabado? Who did it? Sino ang nagbasag sa kautusan ng Diyos? Sino ang tumanggi sa kautusan ng Diyos? Sino ang nag-change sa kautusan ng Diyos? Kaya nga po ako nagtanong Diyan po, sa maraming simbahan, may nakalagay sa kanyang 10 Commandments. At kahit siguro kayo alam, tanungin niyo mga pare at mga madre, lahat ng mga sister sa buong lupa. Isakop po naman yung mga pastor ng mga protestante at mga ministro.
tanungin yung isinulat sa ikatlong utos. Dapat ang Sabat pang-apat, ginawang ikatlo. Dapat sana Sabat ang araw ng pagsamba, pinalitan ng linggo. Di na bali, ginawa na nila yan. Tanong, saang bersikulo sa Biblia mabasa? Mangiling ka tuwing linggo at pistang pangiling. Makita mo sa 10 Commandments na gawa lang ng tao. Anong bersikulo yan? Kapatid, pagka di mo mabasang may bersikulo sa Biblia ang nagsasabing mangiling ka tuwing linggo, use your common sense. Pagka mali, magbago. Pagka mali, huwag ituloy. Pagka alam mong di totoo, yakapin mo ang katotohanan. Huwag kang magsabing dahilan sa tradisyon. Huwag kang magsabi kasi dito na kami tumanda, dito na kami mga matay. Kapatid, alang-alang sa biyaya, alang-alang sa sakripisyo ng Diyos Ama, sa pangalan ng sakripisyo ni Kristo Jesus ating Panginoon, at sa pagtigis ng dugo, ng maraming dugo ng kaniyang mga mananampalataya at isa ng Panginoon Jesus, yakapin po ninyo ang katotohanan, hindi kung anong tradisyon ng tao. Sa panahon pong ito, pinersecute nilang mga Kristiyano at pinagpapatay. Pinakain sa mga leon tigre. Ang iba po, pinagtatali at sila po'y pinagpapatay at inilibing sa lupa, buhay at sinusunog pa. Tingnan nyo po ang Encyclopedia Britannica under po sa Inquisition kung paano nila pinagpapatay ang mga Kristiyano nung araw. Ito kapatid, si John Hus. Sinunog nila itong buhay. Habang umaawit pa rin ang tao, opo, talagang mamamatay. Pero tandaan ninyo, mas matamis pa sa kanilang mamatay kaysa tumalikod sa totoong aral ng Biblia. Ang iba, kahit hindi totoo, dinabaling mamatay. Sila po, dinabaling mamatay basta totoo ang kanilang pinangawakang pananampalataya. Sabi pa ni Papa Leo XIII, hawak namin sa lupang ito ang lugar ng makapangyarihang Diyos. Ito yung sinabi ng Biblia ang pamumusong sa Diyos. Kapatid, siya po ay merong power. Again, sabi ko sa inyo, ang Daniel at ang Revelation, lalo ng Revelation, it's always talking about worship, true worship, to the true God, to the false God. True doctrine, not true doctrine. For the good and for the evil. Truth and error. Choose you this day whom you will serve. Sabi po, this power is a universal system of worship. Sa likod ng lahat ng ito, ang dragon na kumakatawan kay Satanas. Now, kapatid, why million of people keep Sunday today? Natapos natin ang first half. Bukas po, tatapusin natin ang second half. Doon po nyo makikita, bakit milyong-milyong mga tao ngayon ang nangingilin sa araw ng linggo sa halip po sa araw ng Sabado, ayon sa Biblia. Mga kapatid, hanggang dyan lang muna po tayo. At tayo po'y dadako sa ating quiz bago po tayo mananalangin. Ngunit sa inyo po kami humihiling na inyo pong subaybayan ito at kayo po'y pagpapalain ng Panginoon. By the way, mas mabuti sigurong ating itapos muna sa dalangin at tayo po'y magkuquiz. At least formal nating natapos ang ating pag-aaral. Ngunit bago po ako manalangin, tandaan po ninyo, ang Panginoon laging kukunti ang nasa panig niya. Dinabaling kunti, basta totoo. Sa panahon ni Noah, 8 lang sila. Sa panahon ni Jesus, 12 disciples lamang. Hindi ibig sabihin marami, totoo na lang. Malimit nga, marami, di tama. Kapatid, tandaan ninyo. Ikaw, ako, tayong lahat, mahal ng Diyos. Gusto niyang tanggapin mo ang katotohanan. Gusto niyang makita mo ang katotohanan. Alam niyo kapatid, ganito yun eh. Darating ang panahon ng paghukom ng Diyos. Tanggapin mo man ang katotohanan ngayon o hindi, maniwala ka man o hindi, yakapin mo man ang katotohanan o hindi, darating ang Kristo. Ngunit bago po yan, magkakaroon po ng 7 salot. Susunugin ang sanglibutan kanyang hatulan. Ano ang iyong magiging desisyon?